Mga ka-recap, kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Noong taong 13,000 AD, si Ash at ang iba pang mga bilanggo ay nakagapos at hinihila patungo sa kanilang kamatayan. Gayunpaman, hindi naman palaging ganito ang buhay ni Ash. Noong 1992, si Ash at ang kanyang kasintahan ay nagtatrabaho sa isang grocery store. Isang araw, nagpunta sila sa isang romantikong bakasyon sa kabundukan at nanatili sa isang lumang kubo. Sa loob nito, nakakita sila ng isang aklat na tinatawag na Necronomicon Ex Mortis o Aklat ng Mga Patay. Ito ay binalot ng balat ng tao at isinulat gamit ang dugo. Napakatanda ng aklat at naglalaman ng mga kakaibang ritual ng paglilibing, mga orasyon para sa patay at mga talata tungkol sa muling pagbuhay ng mga demonyo. Hindi nagtagal, ginising ng kapangyarihan ng aklat ang isang mapanganib na puwersang demonyo sa kagubatan na sumira sa bintana at pinatay ang kasintahan ni Ash. Pagkatapos ay inatake nito si Ash at sinapian ng kanyang kamay, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi putulin ito at palitan ng chainsaw. Kasamaang palad, bumalik ang kalaban at lumikha ng isang pusod ng panahon na sumipsip sa kotse ni Ash. Sinubukan niyang kumapit sa kubo, ngulit kalaunan ay nahila rin siya papasok. Makalipas ang ilang minuto, si Ash at ang kotse ay bumagsak ng masakit sa gitna ng kanayunan. Biglang pinalibutan siya ng isang grupo ng mga kabalyero at tinusok ang kotse gamit ang kanilang espada, dahilan upang mapagtanto ni Ash na siya ay nasa nakaraan. Tinignan siya ng isang pantas at sinabing maaaling siya ang lalaking binanggit sa Necronomicon. Ayon sa aklat, may isang lalaking babagsak mula sa langit at magpapalaya sa kanila mula sa mga lagim ng mga parasitikong demonyo na tinatawag na Deadites. Nag-aalinlangan si Lord Arthur at naniniwalang ipinadala si Ash ng kanyang kaaway na si Duke Henry kaya dapat siyang patayin. Sumugod ang mga kabalyero upang hulihin si Ash at sa kaguluhan ay nahulog ang chainsaw kaya kinuha ito ng pantas. Pagkatapos ay iginapos si Ash kasama ng iba pang bilanggo na pawang mga sundalong kaaway na nahuli sa labaran noong nakaraang gabi. Dinala ang grupo sa kastilyo ni Arthur kung saan lumapit si Sheila upang magtanong tungkol sa kanyang kapatid. Sinabi ni Arthur na matapang itong lumaban ngunit namatay sa digmaan. Samantala, ginugulo ng mga tao ang mga bilanggo kaya nagpasisya si Sheila na makisali. Inalog si Ash at hinila ang kanyang buhok. Akala niya ay isa itong sundalong haaway kaya ininsulto niya ito at dinuraan, nangakuing maghihinggil. Itinuro ng isa pang bilanggo na hindi kabilang si Ash sa kanilang grupo at nadiskubre ni Ash na ang lalaking iyon ay si Duke Henry mismo, ngulit hindi siya humama. Inakusahan si Arthur na nagsimula ng digmaan, ngulit galit na sumagod si Henry na si Arthur ang unang umatake, kaya kinailangan siyang pigilan ng mga kabalyero. Pareho nilang binanggit ang isang maruming katiwalian na kumakalat sa lupain. Pagkatapos, binuksan ni Arthur ang isang hukay at itinapon ng mga kabalyero ang isa sa mga sundalo ni Henry. Matapos ilang segundo, narinig ng mga tao ang sigaw ng sundalo at isang dambalang bugso ng dugo ang sumabog sa hukay. Sinubukan ng isa pang sundalo na tumakas gamit ang kaguluhan, ngunit agad siyang binaril ni Arthur gamit ang pana. Natakot si Ash at sinubukan ipaliwanag na hindi siya kabilang sa hukbong kaaway, pati na rin humingi ng tulong kay Henry. Ngunit sinabi ni Henry na walang maniniwala sa kanila. Binato ni Sheila ang ulo ni Ash at muntik na siyang mahulog sa hukay, kaya itinulak siya ng mga sundalo pababa. Nakaya nang nabagsak si Ash dahil may tubig sa ilalim. Habang nililibot niya ang nakakatakot na lugar, hindi niya napansin ang isang kamay na umaangat sa tubig. Biglang lumitaw ang isang Deadite at binugbog siya habang naghihiyawan ng mga tao sa itaas. Ibinagsak ng nilalang si Ash at tumalon sa kanya para magbigay ng mas malakas na suntok, kaya ginamit ng Ash ang pagkakataon na pabagsakin siya. Habang patuloy ang laban, inutusan ng galit na Arthur ang kanyang tao na paganahin ang mga nakaturok na pader. Unti-unting nagsasara ang dalawang pader na puno ng tinik at itinapon ni Ash ang kalaban patungo rito, ngunit hindi pa rin ito namatay. Sa sandaling iyon, dumating ang pantas at tinawag si Ash bago ihagis ang chainsaw. Perpekto niyang sanalo ito sa ere at ginamit upang pugulan ng ulo ang Deadite.
Sinubukan ni Ash na umakyat sa pader para makatakas, ngunit may isa pang deadite na lumabas sa pinagtataguan at sinubukang atakihin siya. Nang iwinawasi-wasi niya ang chainsaw, naputol ang kamay ng kalaban at tumama ito sa mukha ng isang random na tao sa karamihan. Sinuntok ni Ash ang nilalang para pabagsakin siya. Pagkatapos ay tinanggal niya ang sinturon niya at itinali ito sa gumagalaw na kadena na dahan-dahang umaangat. Hinawakan ng deadite ang kanyang bukbong-bukong, kaya sinipa niya ito para maalis at itinaas ang kanyang mga paa bago magbanggaan ng mga nakaturok na pader. Habang nadudurog hanggang mamatay ang nilalang, bumalik si Ash sa ibabaw at sinuntok si Arthur sa mukha. Umatras ang lahat sa takot nang tanungin ni Ash kung may susubok pang humandang sa kanya, ngunit walang naglakas loob. Pinilit ni Ash ang mga kabalyero na palayain ang mga bilanggo at si Henry at ang kanyang mga tao ay nakatakas gamit ang pagnanakaw ng ilang kabayo. Ang isang galit na Arthur ay kumuha ng kanyang espada at hinamon si Ash sa isang duwelo. Ngunit kinuha ni Ash muli ang kanyang shotgun at binasag ang espada ni Arthur sa isang putok lamang. Pagkatapos ay ipinakita ni Ash ang kanyang sandata sa karamihan at tinawag itong boomstick. Muntik na niyang bantaan ng lahat, ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang makita niyang may isang deadite na maakyat sa hukay. Nagpaputok siya ngunit hindi niya tinamaan ng halimaw, ngunit napaurong ito pabalik sa hukay. Hamang ang lahat sa kanyang galing at tinuring siyang bayani, kaya humingi si Ash ng tulong para makauwi. Ilang sandali pa man, tinatamasin na ni Ash ang pagkain at ang atensyon ng mga dalaga sa kastilyo. Humingi ng pauman si Sheila sa kanyang naging pagtrato sa kanya, ngunit hindi interesado si Ash na pakinggan siya. Dumating ang pantas at sinabing nagsaliksik siya at ang taning orasyon na makapagpapabalik kay Ash ay nasa Necronomicon na hindi nila nakuha para sa digmaan. Nagalit si Ash dahil ayaw niyang maghintay hanggang matagpuan nila ito. Biglang nabitawan ng isang dalaga ang bangkok ng sabaw at nang lumingon ng lahat, nakita nilang isa na siyang deadite. Habang lumulutang siya, inanunsyo niya na magpipista ang kanyang lahi sa mga kaluluwa ng mga tao at hinding-hindi nila matatagpuan ang aklat. Nang bumagsak siya sa sahig, sinubukang tignan ni Arthur siya, ngunit pinigilan siya ni Ash dahil alam niyang nagpapanggap lang itong walang malay. Nagwala ang deadite at itinulak sina Ash at Arthur bago tinangkang lapitan si Sheila, ngunit hinampas ni Ash ito sa ulo para mapaurong. Sumubong atake si isang kabalyero gamit ang espada, ngunit binulag siya ng deadite. Nang may isa pang lalaking sumugod na may alatsa, itinaas ng deadite ang isang malaking palalok, ngunit binaril ni Ash palabas ng kanyang mga kamay. Nagpatuloy ang laban at nakipagsuntukan si Ash sa deadite habang paminsan-minsan ay binabaril niya ito gamit ang shotgun. Sa huli ay naitama niya ang nakakamatay na putok habang nakapatong ang baril sa kanyang balikat. Pagkatapos ay sinabi ng pantas na kailangan nilang ang Necronomicon upang pigilan ng deadites na sakupin ng mundo. Pumayag si Ash na hanapin ang aklat at humingi ng tulong sa isang pandayay upang gumawa ng isang astig na prosthetic na kamay. Habang tinatapos niya ito, lumapit si Sheila at nakipag-usap, sinasabing tinatawag siyang pinili ng pantas at siya ang magpapalaya sa lupain mula sa mga deadites. Sinabi ni Ash na tumutulong lang siya para makauwi. Ngunit nanatiling positibo si Sheila at binigyan siya ng regalo, sinasabing ipagdarasal niya siya. Nang naging bastos muli si Ash, sinampal siya ni Sheila at sinubukang umalis. Agad siyang pinigilan ni Ash at hinalikan. Kinaumagahan, umalis si Ash sa kastilyo kasama ang pantas at ilang kabalyero. Kalaunan, nakarating sila sa isang tiyak na daan patungo sa sementeryo kung saan maaaring naghihintay ang Necronomicon. Ipinaliwanag ng pantas na tanging 3 salita ang kailangang bigkasin upang makuha ito sa kinahihilimhan nito at natutunan ito ni Ash bago siya umalis mag-isa. Pagdating niya sa kagubatan, nagsimulang umakta ng kakaiba ang kanyang kabayo. Naririnig din ni Ash ang isang mapanganib na presensya kaya pinadaan niya ang kabayo sa ibang ruta. Tumakbo ang kawawang hayop ng buong bilis habang hinahabol sila ng kakaibang nilalang na nagpapabagsak ng mga puno sa dadaanan. Kasama ang palad, nabangga si Ash sa isang sanga at nahulog sa isang butas na puno ng putik at dumi habang patuloy tumatakbo ang kabayo. Napilitan siyang tumakbo ng mag-isa habang patuloy ang paghabol ng masamang nilalang. Makalipas ang ilang minuto, nakakita siya ng isang gilingan ng hangin kaya naghagdan siyang magtago sa loob at isinara ang disabyang pinto sa mismong sandaling muntik na siyang mahuli. Patuloy na binubugbog ng kalaban ang pinto habang sumisigaw si Ash at ginagamit ang lahat ng kanyang lakas upang pigilan itong bumukas. Kabutihang palad, sumugod rin ang misteryosong nilalang at umalis.
Nang gabing iyon, may napansin si Ash na gumagalaw sa gilid ng kanyang pansin at nadiskubre niya ang isang deadite na may mukha niya. Sinubukan niyang itong atakihin, ngunit napagtanto niya na salamin lamang pala ito na agad nabasag. Naramdaman niya na isa siyang tanga, kaya lumakad siya palayo. Hindi niya napapansin na ang lahat ng kanyang refleksyon sa mga bubog ay tumatawa sa kanya. Ang mga maliliit na deadite na ito ay lumabas sa mga piraso ng salamin at kumuha ng tinidor upang tusukin ang puwet ni Ash na nagulat siya at napasubsob, tinamaan ang kanyang ulo sa kisami. Pagkatapos, pinaputukan ng maliliit na deadite ang shotgun, ngunit naiwasan ni Ash ang bala at ibinato ang tinidor na tumusok at nagpaipit sa isang munting demonyo sa paa ng mesa. Itinulak naman ng ibang deadite ang isang walis upang madulas si Ash, kaya una niyang nauntog ang ulo niya sa isang tubo at pagkatapos ay nasunog ang kanyang mukha sa kalan. Matapos gumamit ng kasangkapan upang alisin ang dumikit na balat sa kanyang mukha, sinubukan ni Ash na tapakan ang maliit na deadite, ngunit naglabas ito ng pako upang saktan ang kanyang paa. Nadulas si Ash at bumagsak, tinamaan ng kanyang ulo sa sahig. Nang tuluyan siyang magising, nadiskubre niyang itinali siya ng mga mini deadite sa sahig. Kinurot nila ang kanyang ilong upang mapilitan siyang bumuka ang bibig at isang deadite ang tumalon papasok sa kanyang lalamunan. Galit na galit si Ash at madaling pinigtas ang mga tali. Nagtakbuhan ng mga deadite upang magtago habang sinusubukan niyang malaman kung paano magsuka. Hindi gumana ang pagpasok ng daliri sa bibig, kaya uminom na lamang siya ng kumukulong tubig. Maririnig ang hiyaw ng deadite mula sa kanyang tiyan. Biglang nangati ang balikat ni Ash at nang tingnan niya ito ay nakita niya ang isang nakakatakot na mata sa kanyang balat. Sa takot, tumakbo siya palabas ng gilingan ng hangin habang patuloy na lumalaki ang mata hanggang sa maging isang buong tao. Ang katawang ito ay eksaktong kamukha ni Ash at nagsimula silang mag-away gamit ang katawa-tawang karahasang parang slapstick. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipagbuno, tuluyang naghiwalay ang kanilang mga katawan at ipinakilala ng bagong nilalang ang sarili bilang Evil Ash. Habang gumagawa ng kakaibang sayaw, paulit-ulit niyang hinahampas si Ash, na gumanti naman sa pamamagitan ng pagbabaril sa kanyang mukha. Kinaladkad ni Ash ang katawan pabalik sa gilingan ng hangin at itinali ito sa mesa bago pa ang darin ng chainsaw. Sumigaw si Evil Ash habang siya ay hinihiwa-hiwa, ngunit hindi siya namatay. Ibinagsak ni Ash ang mga piraso ng katawan sa isang hukay habang patuloy na nangangako ng paghihiganti si Evil Ash. Pinatahimik siya ni Ash sa pamamagitan ng pagtatabon ng lupa sa hukay at pagmarka nito ng isang krus. Pagkatapos nito, kinuha ni Ash ang kanyang kabayo at nagtungo sa sementeryo. Sa ibabaw ng mga guho, naghihintay ang 3 kopya ng Necronomicon. Binuksan niya ang isa ng hindi pumipili at nakita ang isang kawalan sa mga pahina na nagsimulang sumipsip sa kanya. Walang silbi ang pagpupumiglas at tuluyang nahulog ang buong katawan ni Ash bago kusa itong magsara. Sa kabutihang palad, sa kaunting pagsisikap ay nakalabas din si Ash. Bagamat baluktot ang kanyang mukha at kinailangan niyang alugin ang ulo upang bumalik ito sa normal. Hinawakan niya ang ikalawang aklat, ngunit kinagat nito ang kanyang kamay at lumipad para umatake. Ilang minutong nakipaglaban si Ash sa aklat hanggang sa mahuli niya ito at maibato pabalik sa guho. Mukhang ang ikatlong aklat ang tama at handa na sana siyang kunin ito nang maalala niyang kailangan niyang bigkasin ang 3 salita. Maayos niyang nasabi ang 2, ngunit hindi niya maalala ang ikatlo. Inakala niyang mura iyon, kaya sinabi niya ito habang umuubo upang pagtakpan. Sa pag-aakalang nalinlang niya ang orasyon, kinuha niya ang aklat at biglang kumidlat ang langit. Nagsimulang yumanig ang lupa at nagulat si Ash mang makita ang lahat ng lapida na lumilipad. Sa kastilyo, may ilang tinamaan ng kidlat at inuutusan ni Arthur na humano sa lahat ng magtago. Nag-aalala ang Pantas at si Sheila dahil may malingang nangyayari. Sa sementeryo, sinubukang tumakbo si Ash, ngunit hinawakan ng mga kalansay ang kanyang mga paa habang umaahon sila sa kanilang mga libingan. Pinaglaruan ng mga butong kamay ang kanyang mukha. Minsan sinasampal siya at minsan naman ay gumagawa ng mga kalokohan. Nang may kamay na pumasok sa kanyang bibig, tuluyan nang nagalit si Ash at tumakbo palayo dala ang aklat. Sumakay siya sa kanyang kabayo, hindi alam na umaahon na rin si Evil Ash sa kanyang libingan. Sa kastilyo, sinalubong si Ash bilang bayani. Sinuri ng Pantas ang aklat at agad na pagtanto na mali ang mga salitang ginamit ni Ash dahilan upang magising ang hukbo ng mga matay. Wala itong pakialam kay Ash dahil iniisip niyang maaayos pa rin ito gamit ang parehong aklat at hiniling niyang pauwiin na siya gaya ng ipinangako.
Sinabi ni Arthur na tuto pa rin niya ang kanyang salita at ang karamihan ay umalis na may pagkadismaya. Nakiusap si Sheila kay Ash na tumulong at binanggit ang espesyal na sandaling pinagsaluhan nila, ngunit sinabi ni Ash na wala siyang lakas ng loob kaya tinawag siya ni Sheila na duwag. Biglang lumipad ang isang lumilipad na deadite sa ibabaw ng kastilyo at nagdulot ng matinding takot. Agad nitong dinuktok si Sheila at tumalon si Ash upang iligtas, ngunit nakalipad na palayo ang nilalang. Nais ng mga kabalyerong na paputukan ito ng pana, ngunit pinigilan sila ni Arthur upang maprotektahan si Sheila. Sa sementeryo, inutos ni Evil Ash na hukayin ang mga libingan upang maglabas pa ng mas maraming kakampi. Nang ibinagsak ng lumilipad na nilalang si Sheila, agad siyang hinawakan ni Evil Ash at hinalikan laban sa kanyang kalooban. Dinuktok din ng mga kalansay ang dalawang babae para sa kanilang kalayawan. Nang handa na ang hukbo ng mga kalansay, ipinakilala ni Evil Ash ang bagong Sheila na isa na ring deadite. Maya-maya, may isang ispyay na nagbalita kay Arthur na darating ang hukbo ng mga matay loob ng 2 araw. Nagsimulang pagtalunan ng lahat kung ano ang gagawin, ngulit naputol ito ng putok ni Ash na tinawag silang duwag dahil gusto nilang tumakbo. Itinuro ni Arthur na 60 na lamang ang natitirang tao dahil tumakbo na ang karamihan, kaya sinabi ni Ash na humingi sila ng tulong kay Henry. Matapos kaunting pag-aalanghanin, pumayag ang karamihan na suportahan siya. Kinuha ng mga kabalyero ang kotse ni Ash at nakita siya ng isang aklat ng chemistry sa maruming trunk na ginamit niya upang gumawa ng pulbura para sa mga pampasabog. Sinanay niya ang natitirang mga lalaki kung paano labanan ang mga deadite. Pagkalipas ng 2 gabi, lumipad ang hukbo ng mga matay malapit sa kastilyo na tumutugtog ng mga instrumento yari sa buto. Sumugod ang mga kalansay at hinintay ni Ash ang huling sandali bago paputukan ng mga palas apoy. Dahil sa pulbura, nagkaroon ng mga pagsasabog na pumatay sa maraming kalaban. Isang hikalawang pangkat ang lumipad para wasakin ng taranggeta, kaya inutos ni Ash na gamitin ng mga tirador. Bumagsak ang mga bolang apoy sa buong labanan at winasak ang mas marami pang kalansay. Inutos ni Evil Ash ang kanyang hukbo na ipagpatuloy ang pagsalakay, kaya gumamit sila ng kahoy upang magkaroon ng tulay sa moat at itinulak ang taranggeta gamit ang isang malaking puno. Habang kalahati ng mga tao ay nakahawak sa taranggeta, ang iba sa pader ay naghahagis ng mga buto. Gumante ang mga kalansay sa likod gamit ang mga pana at napatay ang ilang tao sa pader. Sa huli, nabasag ang taranggeta at pumasok ang hukbo ng mga matay. Pinatay nila ang lahat ng hindi nakapigil sa kanila. Sa looban ng kastilyo, sinalubong sila ng mga tao gamit ang mga galaw na itinuro ni Ash at sumikla ang isang napakalaking labanan. Mas marami ang kalansay, kaya tila hindi magtatagal ang mga tao. Biglang lumipad si Ash sa kanyang binagong kotse at winasak ang mga kalansay gamit ang pagsagasa at paghiwa gamit ang mga bagong kagamitan. Lumabas si Sheila sa gitna ng labanan at sinubukang pigilan ng kotse, ngunit nawalan ito lang kontrol. Tumalon si Ash sa kanyang labasbat at pinanood ang kotse na magliyab at bumangga. Ipinakita ni Sheila ang anyong deadite niya at inatake si Ash gamit ang sibat, ngunit naiwasan niya lahat ng atake at nasipa siya papasok sa hukay. Pinabagsak ni Ash ang ilang kalansay, ngunit napaligiran si Arthur at nawawalan na sila ng pag-asa. Muling lumiwanag ang sitwasyon nang dumating si Henry kasama ang kanyang mga sundalo at tinulungan sila sa labanan. Pinatumba ni Evil Ash si Arthur at itinulak ang hagdan mula sa pader upang hindi siya masundan. Kumuha si Ash ng isang lubid at pinutol ito upang umangat, habang ang kabilang dulo ay may mabigat na lambat na may mga buto na bumagsak sa isang kalansay. Inutos ni Evil Ash ang kanyang mga tao na atakihin si Ash, ngunit nagawa niyang pinabagsak silang lahat. Biglang tumalon si Sheila sa kanya at ginamit ni Evil Ash ang pagkakataon upang hanapin ang aklat. Sinaktan ni Sheila Ash ng ilang beses bago siya masaksak ng sibat at itapon palabas ng pader. Nang mahana ka ang aklat ni Evil Ash, ibinato ni Ash ang sibat at tinamaan siya. Binali lamang ni Evil Ash ang sibat at inatake si Ash gamit ang espada, kaya nagsimula ang isang mabilis na duelo. Sinubukang tulungan ng mga kalansay ang kanilang pinuno, kaya kumuha si Ash ng espada at itinapon isang kalansay palabas ng pader habang nilalaban niya ang isang kalansay at si Evil Ash ng sabay-sabay. Sinaksak niya ang kanyang masamang sarili, ngunit walang epekto ito. Sa huli,
Sinindihan niya si Evil Ash gamit ang isang sulo at sinipa palabas ng kastilyo. Ilang segundo lamang ang lumipas at bumalik si Evil Ash bilang isang kalansay. Nagpatuloy ang laban at nawala ang sulo ni Ash. Sinuntok niya si Evil Ash sa ulo, ngunit siya naman ang naihagis palabas ng pader. Doon niya napansin na pinapainit ng sulo ang mitsa ng tirador na may pulbura. Dumapo si Evil Ash sa tirador habang hawak ang aklat at ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Pinutol ni Ash ang kanyang kamay upang mabitawan ng aklat at matapos, pinutol niya ang lubid ng tirador. Lumipad si Evil Ash sa himpapawid habang hawak ang pulbura at sumabog na parang paputok. Nang mawalan ng pinuno, agad tumakbo ang mga kalansay at nagdiriwang ang mga tao. Nagising si Sheila na mukhang tao na ulit at muli nilang nakita si Ash. Hinawakan ng mga hukbong tao ang kanilang mga espada. Iniisip na maaaring magpatuloy ang digmaan, ngulit nagyakapan sina Arthur at Henry. Kinabukasan, itinuro ng pantas kay Ash ang orasyon na kailangan niyang bigkasin upang makauwi. Nagpaalam si Ash kay Sheila sa isang huling halik at umalis sa kanyang kabayo. Sa kasalukuyan, bumalik si Ash at kinekwento ang lahat sa isang katrabaho. Aamin niyang hindi niya masyadong tama ang pagbigkas ng mga salita. Nang subukan niyang landirin ng sales lady, biglang humangin ng malakas at nawalan ng kuryente ang tindahan. Isang customer ang biglang naging dead-eyed at pinabagsak si Ash. Habang handa na itong atakihin ng sales lady, kumuha si Ash ng baril sa estante, tumalon sa isang kareton at nagpaputok. Naiwasan ng dead-eyed ang mga bala at nakipagsuntukan, ngulit nang tumalon ito, muli niyang binaril ang dead-eyed at tuluyan niyang pinatay. Sinabi ni Ash na pakiramdam niya ay isa siyang hari at hinalikan ng sales lady. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng mas maraming video tulad nito. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!